Para masiguro ang kaayusan at tapat na botohan, nakaagapay sa atin ang mga volunteer ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Alamin ang kanilang mga tungkulin tuwing halalan. Makakasama natin ng live ang National PPCRV Youth Coordinator na si Engineer James Matthew Wong. Magandang umaga, James. Good morning. Thank you for Good being morning. here. So saan nakatutok ka for this particular elections ang PPCRV? Of course, marami tayong binabantayan ng mga presinto ngayon, mga polling precincts, especially ngayon, tatlong barangay ang mag-undergo ng automated elections. So of course, may mga volunteers po tayong nakabantay doon. Nationwide, we have deployed volunteers to ensure na mabantayan po natin yung ating mga presinto. Paano nyo napili yung mga presintong pupuntahan ng mga volunteers at ilan sila sumatotal? Yung mga presinto kasi natin, under sila ng mga parokya. So every parish na may nasasakupang barangay, meron tayong dinedeploy ng mga volunteers to make sure meron tayo sa voters assistance and poll watching activities. So natin. 100% ba ng lahat ng mga barangay mayroong representative? Saka kung hindi ako nagkakamali, sa mga national at midterm selection, pag PPCRV, umaabot yan ng mga nasa 400,000 yung volunteers. Yes. Ganon din ba kadami ngayon? O Ngayon, medyo mas hindi kaunti? natin na-meet yung ganung numero kasi very close yung ating mga kandidato sa atin. So may mga dati tayong PPCRV volunteers na naging watchers naman this time ng mga kandidato. Active pa rin. Yes. Kaso nga lang, identified sila sa isang kandidato kaya hindi sila pwede Yes, mag-volunteer. malapit Ano sa yung circle natin. pagkakaiba ng role ng poll watcher sa PPCRV volunteer? Ang PPCRV volunteer, pwede siya sa poll watching, pwede siyang nasa voters assistance, and even pwede siya sa voters education na ginagawa before the election day. Kanina nabanggit mo, yung special, yung tatlong barangay kung saan mangyayari yung testing ng automated election. Gaano kahalaga yon pagdating sa barangay and SK election? Of course, mahalaga yon kasi matitest natin kung effective ba yung manner of elections doon sa mga barangay na yun. Especially kung masyado bang marami yung botante doon, makakatulong ba ang automated election para mapabilis ang pagbilang ng mga boto para mabilis Kasi sa din ang ngayon, turnout ng manual resulta. tayo no? Yes, Oo, bakit manual. nga ba tayo manual? Hindi pa tayo nakapag-shift to automated? Manual kasi napakarami ng barangay natin, 42,000 ng barangays natin. And for us to conduct automated elections, we have to provide or kailangan natin makagawa ng 42,000 ballot face templates and it would be costly. 42,000. Yun din ang dahilan kung bakit merong mga lugar na hindi nababantayan. Yes, Diba? Napakarami tama po yan. kasi. At na nakaikot na kayo, alam nyo na rin ang general sentiment ng tao at kung ano ba yung mga hindi nila naiintindihan. Ano yung Yes. mga frequently asked questions ng mga tao ngayon para ma-address? Yes, ang frequently asked questions, kadalasan hindi nakikita ang pangalan sa listahan, anong gagawin, o kaya naman kaninang umaga, bumoto na po ako. Pagdating ko dun sa precinct, dun sa polling place, hindi ko alam kung saan ako pupunta kasi merong mapa, pero clustered precincts lang ang nakalagay. So hindi ko alam saan akong clustered precinct na kasama. So I don't know where to go. So I have to seek assistance dun sa PPCRV para maituro ako dun sa tamang So presinto. pag ganyan, James, pag wala yung pangalan ko sa listahan, pwede pa ba bumoto? Yes, depende po yun. Kailangan lapitan yung COMELEC official na nandun sa lugar para ma-verify at ma-double check talaga kung nandun yung pangalan o nalipat lang sa ibang presinto. Okay, kanina din, may ilan tayong mga report, Gretch, Mami Chiki, Justin. Yung report nga nila, halimbawa, yung early voting para sa senior sa PWD, saka doon sa mga heavily pregnant. Ano so far yung assessment ninyo doon sa proseso nito? Doon sa proseso nito, depende ito doon sa eskwelahan na magpapatupad nito. No? Malinaw na 7 o'clock hanggang 1:00 lang ang EAPP. So nasa assessment ng kung sino nag-handle ng presintong iyon, kung paano niya i-qualify kung pwede ba itong mag-avail ng EAPP. Tsaka speaking of qualifications, ano ba yung qualification for heavily pregnant? Kanina pa parang ilang months na yan. Oo. Diba? Nako, mahirap nga i-qualify yan. Pero talagang we would rely on the wisdom of whoever's handling. Okay. Maguro natin. Alam natin ng PPCRV tuwing election, meron kayong ginagawang counting o na version ninyo. Kumaga para i-double check kung tama nga yung bilang. Dito naman
sa barangay at SK elections, ano yung nakikita mong role ng PPCRV at saka yung challenge sa ganitong level ng botohan? Yeah, dalawa ang mandato ng PPCRV ngayon, yung poll watching at voters assistance. Hindi kami nakafocus sa bilangan. Of course, we would still ensure na tama yung proseso, pero hindi na kami dun sa parallel count kasi yun ay mandato ng PPCRV pag pambansang halalan na po. Right. Pero James, ano ba yung ano yung difference? How do you draw the line between doon sa mga guro na talagang andoon para mag-volunteer at tumulong sa pag-conduct ng eleksyon compared doon sa ginagawa ng mga volunteers naman ng PPCRV? Of course, the teachers are directly are the ones na nag-execute kung ano yung proseso. Ang PPCRV nakaantabay lang na kung sakaling kailangan nila ng tulong, nandyan ng PPCRV bilang non-partisan. So, pwedeng tumulong directly sa kanila. Kumbaga, kayo'y ekstrahan, kayong alalay Yes. na kamay para sa ating mga kapatid na Yes po. boboto. Oo. Para masiguro yung mag-ayos. Tama, Maraming good job salamat. sa'yo dahil nakaboto ka na. Oo nga. Yes, Malaki nakaboto Ayan, na oh. ako. Yun. Yeah, flex. Uy, oh, thank yeah. you dahil puro volunteer ang mga nakasapi ng PPCRV. So Yes. maraming salamat sa mga nagboboluntaryo ng kanilang Daang oras. libong mga volunteer. Yes. Muli, maraming salamat, Engineer James Matthew Wong ng PPCRV. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.